Hello everybody, this is me Jalice Fernandez at kakain po tayo. So ang pagkain ko po ngayon ay ang tokneneng. Tokneneng na may tatlong lumpiang toge. Actually, yung lumpiang toge na yan is paborito ko yan. Kasi yung nagluluto rito niyan, sobrang sarap niya magluto ng lumpiang toge. Sa kanya lang humibili ng lumpiang toge. Lalo na pag bagong luto. Actually, hindi naman talaga yan ang target ko since sa daanan ko na nagluluto sila. Kaya, binili ko agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, story time. Ikikwento ko lang sa inyo yung paano nag-break up yung mga barkada ko na napakatagal na lang magjowa. Tapos paano sila nag-break. So, ganito. First, pag-usapan natin mga profile. So, lahat kami, galing kami sa squatter. Lahat kami squatter. Siyempre, kapag squatter ka, iba kilos mo, di ba? Hindi ka masyadong, kasi iba paniniwala doon. Medyo, may mga tao doon na kapag kumikilos ka na something, parang ang tingin na sa'yo pag mataas. Na kung tutuusin nyo naman talagang tama, dapat talaga disente tayo. Ayan, ito na. Yung barkada ko, talagang talaga siya. Masipag talaga siya, masigasig. High school lang ako noon. Tapos siya college siya. Tapos, pinilit niyang tapusin yung pag-aaral niya. Kasi, since mahirap lang siya, sa totoo lang, hindi pa naman uso mga internet noon, wala pang video, wala pang cellphone noon, wala pang computer, lahat talaga yung pahirapan. Ngayon, si lalaki, panganay. So, ang pinakapangarap niya sa buhay ay may alis ang pamilya niya sa paghihirap, yung mga magulang niya, at gusto niya na makatapos yung mga kapatid niya. Ngayon, may girlfriend siya. Yung girlfriend niya, hindi ko masyadong alam ang background, pero hindi ko alam kung saan niya nakalala. Tapos, nakita ko kung paano niya mahalin. Sobrang mahal na mahal niya yun. Mahal na mahal niya. So, to make the story short, nakagraduate siya. Tapos, nakapagtrabaho ng maayos. So, si lalaki ay naging stable na. Ngayon, oras na para magpakasal. So, ang ginagawa ng lalaki, sinasabihan niya na yung girlfriend niya na siguro oras na para pakilala mo ako sa pamilya ko, ay sa pamilya mo. Kasi, para makilala na nila ako, kasi, para makapagpakasal na tayo. So, si babae, oh sure, sino ba ng babae, hindi matutuwa nun, di ba? Di pumayag siya. Ngayon, sa sila schedule. O sige, so araw na to, ganito, ganyan. So, sa lalaki, namili ng mga pasalubong, regalo, alak-alak. Tapos, si babae naman ay nagluto ng mga masarap na pagkain, ganyan, naglinis ng bahay, ganyan. So, ano nangyari? Ito na, nagkita-kita na sila sa bahay. Nagkakasama na sila. Ngayon, si lalaki kasi, since nakapagtapos na siya ng pag-aaral niya, may maganda siyang trabaho, nagka-diploma siya, stable na siya. Ang kilos niya, syempre professional na. Syempre professional na tayo eh. Nakagraduate na tayo, maganda na yung ano. So, kumbaga parang para sa akin kasi ito, yun naman talaga ang tama kasi dapat talaga ang tao ganun. Kasi yun yung ipapamana mo sa mga anak mo. Ang problema, ang pamilya ng babae, hindi ganun. Ang pamilya ng babae, yung mga gangster, yung mga siga-siga, yung mga tatay ng mga nakahubad, may tato, pati yung kuya niya, ganun. Angas-angas.
Ngayon, pag ako kumakain, syempre, pag kumakain tayo, puro man tayo kumakain. Gumagamit tayo ng kutsara tinidor. Diba? Tapos, tayo, nakaupo yung, normal yung upo natin, ganyan-ganyan. Tapos yung tatay lang, mga nakaganyan, no? Tapos yung nakaganon yung ano, yung kapag gano'n, tapos kumakain, nakakamay gano'n. Tapos, syempre, kwentuhan. Kumbaga parang nagkaka-intimidatean. Ang nangyari kasi, parang lumalabas, ang tingin sa kanya ng pamilya ng babae, ang arte niya. Ang arte naman yan. Tapos, hindi po ako maarte kasi galing na din po ako sa squatter. Galing din, mahirap lang din kami. Ang nanay ko ganito lang, ganyan-ganyan. Tapos sasabi ko, mapali, ba't ganyan ka? Dapat sa'yo, so parang, ang hirap ipaliwanag, paano ba ipapaliwanag yun? Kumbaga parang, siyempre pag kumakain ka, pag nagsasalita ka, yung upo mo, ganyan. Tapos, kumbaga yung, sila kasi kumbaga parang, sila, mura sila ng mura. Tapos hanggang sa eto na, pinagpapasan siya niya, inom-inom. Hanggang sa nalasing yung kuya. Ayun yung kuya kasi, kumbaga parang, ito, yung gustong, kasi yan parang yung gusto magpakita ng angas-angasan, ganun, gusto magpakita ng tapang-matapang. So, nagganon-ganon siya. Tapos, hinaman-hamon niya yung boyfriend ng kapatid niya, na tipong, parang, ang yabang daw, mapagmataas, ganyan-ganyan, dapat daw marunong makasama, hindi daw maarte, ganyan, dapat daw, ganyan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung arte. Kasi kumbaga parang yung yung iba siya kumain, iba siya magsalita, iba siya kumilos, iba siya gumalaw. Nga dapat, ang gusto naman ng tatay at ng kuya, dapat gayahin sila para bang, tipong makamasa, makapagumbaba. Ang tingin kasi na daw pagumbaba Hanggang sa, nainis yung barkada ko, nainis siya, gano'n mo lang siya. So, kinausap niya ngayon yung girlfriend niya. Hinatid siya sa labas. Ayun, sabi sa kanya ng girlfriend niya, na, pasensya ka na sa mga kapatid ko ganyan kasi talaga sila. Kaya nga gusto ko umalis sa amin. Sabi nung barkada ko, hindi naman tutuloy yung kasal natin. Maghiwalay na tayo. Siyempre, yung babae, bakit? Bakit ka Tapos, nag-iiyak na ngayon yung babae. So, natawag na naman yung pansin naman, naman yung makapatid ko. Ganyan naman sila. So, bago subakay ng taxi yung barkada ko, sinabi niya. Sabi niya, naiintindihan ko, inuusisan niyo ako. Kasi mapapangasawa ako ng anak niyo. Pero dapat wag niyo kalimutan na inuusisa ko rin kayo. Kasi magiging asawa ko ang anak niyo. At hindi po tayo magkakasundo. Kaya sumakay siyang taxi, malis siya. So, break na. Yun. Ganun lang. Okay, so tapusin ko na muna pagkain ko, ha? Pasensya na kayo, hindi ako masyado marunong magkwento, pero next time gagalingan ko. Promise. At bukod pa dyan, hindi talaga ganyan ang itsura ko. Filter lang yan. Thank you!